Araw-araw sumasakay ng bus si Ana papasok sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lang umaalis na raw siya sa kanilang bahay sa Commonwealth Avenue patungo sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya sa Balintawak. Ang biyahe raw niya tumatagal ng kalahating oras o higit pa. Kung matraffic at may pila sa EDSA bus carousel, aabot daw yan ng mahigit 1 oras. Kung sisimulan ng isara ang bus lane para magbigay daan sa EDSA rehabilitation, baka raw abutin pa ng 1.5 oras ang kanyang arawang biyahe. Pag ganun ang ginawa nila, hassle yun sa mga commuters. Pagka ganun kasi, ang ginagawa ko, nag-a-adjust ako ng oras. Aagahan? Yes po. Ano po? Inaagahan ko po ng alis sa bahay. Apektado rin daw ng magiging EDSA rehab ang biyahe ng security guard na si Rene na sumasakay ng bus mula Quezon Avenue patungong Cubao para kumuha ng sahod kada cut-off. Masyado na siguro magulo sa daanan at matraffic na kasi parang wala na yung mismong daanan ng bus. Ayon sa DPWH, ngayong Marso, target simula ng EDSA rehabilitation. Gagawin ng rehabilitasyon sa isang northbound at 15 southbound segments ng EDSA. Patitibayin daw ng pamahalaan ng road riding surface, pavement durability at kabuang safety ng mga commuter. Abot sa 7.3 bilyong piso ang kinakailangang pondo para sa EDSA rehabilitation. Hindi ako sure na masosolusyonan yung traffic. Kasi crowded na. Sobrang dami ng sasakyan.